Hello po mga kababayan, si Dante Marabilia. Ibigay ko sa inyo, ano yung naging assessment ng prosecution team sa unang tatlong araw mga kababayan ng impeachment trial laban kay Sara Duterte at saka yung first presentation, appearance ng unang witness mga kababayan ng prosecution. Sabi po ni prosecution panel, former Congressman Ace Barbers, hindi po natibag. Ginigiba sana ng defense yung testimony, pati yung credibility po. Sumama na sa pagtibag mga kababayan sa credibility yung mga DDS senators, pero hindi po natibag. Imagine pati si Robin Padilla mga kababayan, hininga ng credentials. Yung credentials po ng witness, mas marami pa kaysa sa credentials niya. Nagyaya ka niya, Mr. Maravillas. Yun naman talaga po ang totoo. Tingnan naman ninyo, mga kababayan, ang credentials nito. Kaya sabi dito ng isang netizens, ito palang pinagdududahan ni Senator Robin Padilla na NBI agent na si John Mark Calilong. Para sa kaalaman ng lahat, ito ang credentials ni Sir Calilong na gustong makita ni Robin. Civil Service and Professional Licenses, Certified Public Accountant, CPA, 86.67% yung rating. Civil Service Eligible, 84.22% yung rating. Professional Experience, Investigation Agent 3, National Bureau of Investigation, 2024 to present. Former Investigation Agent 1, NBI, Incorporate Audit Supervisor, in Associate at KMPG, RG Manabat Incorporated. Advanced Technology and Cybersecurity Training, Cybersecurity, Bootcamp, Zero to Hero Course, 480 hours, Computer Hacking Forensic Investigator Training, Certified Digital Forensic Examiner Training, a Specialized Training with Interpol, DOJ, UNODC, and Binance Cryptocurrency and Cybersecurity. NBA Agents Basic Training Course, 720 hours. Certified Karate Do Practitioner, Editor and Computer Literate, former Corps Commander at Central Luzon State University, school year 2014 to 2015. Member of Philippine Institute of Certified Public Accountants o PICPA. Malabo mga kababayan, i-compare mo sa credentials ni Robin Padilla. Sa bagay, graduate daw siya ng UP, University of Prison. Hiningan po ng credentials. Ang isa sa pinakang mahirap mga kababayan na board examination, yung CPA board. O diba, mga kababayan? Kumusta naman si Robin Padilla? Criminology siya. Iwan ko kung nakagraduate. Hindi man nag-board. Tapos hingan mo ng credentials, yung kulang ang credentials na naging senador dahil sa Wonderful Tonight na kanta. Ay, nago talaga ito mga taong ito. Pilit niyang ginigiba, mga kababayan, yung testimony. Sabi niya, yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President, nakausap niyo ba? Niyo po ba? Yung raw file po? Kasi napakalaga po yun. Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi. Sagot po ni Senior NBI Agent John Mark Calilong. The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording. Ang nag-record nun, yung Meta, kaya nga siya mga kababayan, sumulat sila sa Meta para i-preserve. Tapos ni-record niya, inauthenticate mga kababayan na yun ang i-original. At mula sa OBS, open broadcast,
software, paulit-ulit na sinasabi ni Kalilong sa OBS niya kasi naman public siya, nagpa-presscon, nag-Zoom. So yun na niya yung ginawa ko kasi yung utos sa akin, i-authenticate, in-authenticate ko niya. Sabi ni Melchor Vergara, bubu is not enough to describe Chinito Robin. Yan yung post niya. Nasaan yung affidavit nung taong nag-video kay Inday? O sabi niya, dito po, di po ako tao, Your Honor. Ang nag-record yung OBS software, mga kababayan, automatic yan na recorded. Halimbawa ito, pag in-upload ko, automatic na yan recorded. Di ba? I-record uli, mga kababayan. Galing mismo sa open broadcast software. Then, in-authenticate na yun talaga. So, anong problema, mga kababayan, ni Robin Padilla? Pinagdududahan niya yung video mismo. Million po ang nakapanood. Nag-viral eh. Sabi ko nga kanina, mga kababayan, sa ating live streaming, no amount of twisting at palusot ninyo ang pwedeng magbago sa narrative. Kasi yung narrative, alam na ng tao. You can never change the narrative. Pag binago ninyo yung narrative, kayo yung masisira yung pagkatao, yung buhay ninyo. Kasi alam na yung kwento, alam na ng ating mga mamamayang Pilipino. Paulit-ulit at hindi yun dininay ni Sara Duterte. Inulit pa yung statement niya. Kinonfirm niya sa isang interview. Hindi niya pinagsisihan. Kaya sabi po ni House Prosecutor and spokesman Attorney Tolosa, House prosecutors, no context can justify BP Sara's kill threat versus first couple. The claim niya that Vice President Sara Duterte's kill supposed threat against President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, and later Representative and former Speaker Martin Romualdez was conditional, did not make it acceptable and did not weaken the impeachment case against her, according to the House Prosecution Panel. Lalo pang lumakas sa mga kababayan ang i-cross-examine ni Defense Panel Member Senator Alan Peter Cayetano. Umaakto ng Defense Panel, mga kababayan member. Lalo na diin tuloy, mga kababayan, kasi sinabi ni Kalilong, absolute niya yung threat. Kaya ito po yung assessment ng prosecution na panel. Hindi yan natibag, sabi ni Ace Barbers. Nakita po natin dito sa day 3 ng impeachment trial na kung saan ay nagkaroon ng cross-examination, ay hindi po natibag o hindi nabutasan ang testimonya na inilatag o ibinigay ng ating witness, no, na si Agent Mark Calilong, John Mark Calilong. So isa pang pruweba na ito ay nagsasabi ng katotohanan, because he was very consistent with all his statements from the beginning, and even during the cross-examination, nakita natin na he was firm. At tinayuan niya yung kanyang mga binitawang mga pahayag o testimonya during the first day that he was presented as witness for the prosecution. Correct. So yan ay isang magandang development, at aming nakita na sa susunod na mga araw mailalatag pa rin ang mga ebidensyang inihanda ng ating prosecution panel. Siguro, Kong Ace, banggitin ko kung ano yung nangyari kanina, no? Representative Zamora. Time po ng defense para mag-cross, may mga nilabas po silang mga dokumento. Sa tingin po namin, kasi gusto nilang questionin ang credibility at yung training ng ating witness. So natural naman
na gagawin ng depensa na questionin ang kredibilidad ng witness ng prosecution, pero naman pong na ipakita ang depensa na gaya ng sabi ni Kong Ace, matitibag ang statements na ginawa ni John Mark Calilong kahapon sa kanyang direct examination. Narinig din po natin ang mga tanong ng ating mga senator judges at lahat naman po ng kanilang katanungan ay nasagot ni John Mark Calilong, from questions regarding his training, questions regarding the investigation he conducted, and questions regarding the threats which he investigated. In fact, ang last statement po ni Agent John Mark Calilong ay yung threats po ay absolute. O, di ba? Nakita po natin dito sa Lalong napasama yung pagtatanong mga kababayan ni Defense Panel Member Senator Alan Peter Cayetano. Ayan lang po yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.